So guys, it's your boy Clifford Motovlog. So for today's vlog ay pag-uusapan natin yung mga pyesa ng ating CB150X. Pero meron na akong vlog nito guys meron na akong review dito sa CB150X natin. Pero since ang dami pa rin nagre-request na isa-isahin ko nga daw yung pyesa, so syempre pagbibigyan ko ngayon. So sa ngayong vlog, yun ang ating pag-uusapan, ang mga pyesa ng CB150X na to. So guys, ang una ko palang pyesa na nakabit dito sa CB150X natin ay itong GB box natin. So ngayon guys, ang GB box na to ay 45 liters at siya ay pure plastic. So guys, ito pala ang bracket natin. Ang ginamit natin ay Rock M, yan o. So yan siya guys. So bakit nga ba Rock M ang napili kong bracket para sa CB150X natin? Kasi nga guys, para sa akin, ganyang bracket ang namabagay sa CB150X natin. Kung titignan nyo, napakaganda, di ba? Parang match na match yung pagka-bracket niya no? So bali guys, ito pala ang ginawa na lang namin ay pina-welding ko siya guys. Kasi nga hindi siya match yung bracket niya dito, kaya nagpagawa na ako ng ganitong plate yan no. Kasi yung guys, sadya to sadya tong bracket ng CB150X natin yan, pinagawa ko yan. So yan ang ating bracket. So kung sa presyo guys, siguro dito sa bracket is naghahalaga ng mga 1.7 ata. Tapos dito naman sa box is mga 3,000. So yun, bali mga 5,000 kasama na bracket at welding yun. So, pangalawa ko namang na-upgrade dito sa ating CB150X ay walang iba kundi itong Yoshimura pipe natin. Yan. Ito yung maraming katanungan about sa CB150X natin kasi kung saan daw nagpagawa ng elbow. Ito guys, inuulit ko po, hindi po siya full exhaust. Yan. Hindi po full exhaust itong CB natin. Ang ginawa ko po ay gawa ako ng center link ng pipe natin. So yan guys, ito yung center link na sinasabi ko po. Yan, center link yan guys Pasensya nyo na, medyo madumi kasi syempre biyabiyahe ko ng maulang kaya putik yan. Pero next time re-repaint natin yan. So guys, magkano nga ba ang bili ko nitong Yoshimura pipe? So ang bili ko po dito ay 3.5 only. At dito naman sa pagpapagawa ko ng center link ay umabot po ng 1.5. All in all is nasa 5,000 itong pipe natin at center link. O, di ba? At least may idea na kayo guys. So, ito guys, yung pangatlo kong upgrade. Syempre, importante di ba yung ilaw ng ating motor. Yun nga, bumabiyahe tayo ng malayo, especially magagabihan tayo sa daan, sa kalsada. Ako, ang hilig-hilig ko pa naman mag long ride, especially buwan-buwan ako umuwi ng Bicol, kaya kailangan ko talaga ng malakas na ilaw. So guys, ang ilaw natin na nakakabit dito ay isang TDD. So itong TDD ay Night Ranger. Yes sir, yan Sheesh. So bali guys, syempre since marami yung mode ng TDD natin, kaya kailangan din natin ng ganitong switch, okay? 3-way switch to guys. And also meron din akong switch para sa mini driving light. I-try na natin yung mode ng ating TDD Night Ranger. So yan. So yan, ito yung pag-light na sinasabi. Yan, di ba? So yun, and ito na naman yung kulay yellow. So yan guys, bali dalawa yan, white and yellow. So ngayon guys, pwede nyo naman siya ipagsabay kung gusto nyo na. Yan, and yellow. Diba? Lakas niyan guys. Pero mas malakas to guys, ito yung pinaka full blast nya. Yun, silaw na silaw par. Diba? Pwede mo sila isabay. Yan, pag light yellow, yan. Diba? So yan guys, marami siyang mode na pwede nyo ipagsabay-sabay. So ngayon syempre naman ang ating Lumina. So guys, itong Lumina natin ay mura lang to. Yan. So itong mini driving light guys ay balak ko siya palitan ng Zenlo M1. Zenlo X1 na paras na nakakabit sa ating NMAX.
Kasi nga medyo nahihinaan ako sa ilaw na to guys, kaya gusto ko na to palitan. So syempre ang importante, ang di mawawala ang kanyang bracket. Yan guys oh. Ang dami kasi nagtatanong about sa bracket na to. Well, ito na naman tayo. Sadya na naman. So yan guys. Makikita nyo, yan oh, pa-L siya. Oh, 'di ba? Pa-L. So ngayon guys, syempre since pa-L siya, kailangan din natin ng isa pang ano dito para at least hindi siya maruya. Yan oh, 'di ba? Sobrang tibay. Sobrang solid yan guys. Yan. So stainless to guys, pininturahan ko lang, so medyo nagpe-fade na naman. Pasensya na, medyo nabulok na, napabayaan kasi. So ito yung L bracket guys Tignan nyo to guys tignan nyo mabuti. Para may mga sa mga gusto gumaya, yan. So yan, L tas pa ganyan, 'di ba? So sa bracket na daw guys ay gumastos ako ng 500 pesos. Kabilaan na po siya Yan, doon na siya. Kabilaan yan. Tapos stainless yan guys. Sobrang solid oh. Grabe yan guys. Walang tagtag yan. Pag inalog mo yan, yung motor yung matatagtag. So yun. Siyempre itong TDD, nabili ko siya 7.5. Tapos dito naman nasa 1.5. So all in all, ito mahal magpakabit nito guys kasi basta inabot ako dito 9.5 kasama na yung 3-way switch. Tapos dito naman 2,000. So all in all, ang nagastos ko dito sa ilaw ay kasama bracket ay nasa 12,000 yan. Okay. Tapos syempre guys, ito palang side bag natin. Ito. Kaya bumili din ako nito kasi nga minsan dito ko nilalagay yung cellphone ko. Minsan yung mga tools na maliliit. Kung ano lang yung pwede malagay na maliit guys. Kasi nga, syempre minsan nakakatamad na mag-open ng box, di ba? So, bali, ito na lang yung ginagamit ko guys. Bali, inipit ko lang siya guys dito. Oh. Medyo mahirap nga lang ilagay kasi kailangan mo talaga siya iipit dyan. Yan. Kailangan mo siksik. Yan. Si Boss Risty yung nagsiksik niyan. Shoutout sa'yo, Risty Gonzalez. Yan o. Malupito na mekaniko natin. So, yan. So, ang bili ko dito ay 300 pesos lang siya. Shopee. 300 pesos lang kasama na shipping. Saan ka pa, di ba? Tsaka napakalaking bagay nito, guys. Tapos waterproof to, guys. Solid to, solid. Kaya recommended ko to. Tapos syempre, unahin din natin tong mga basic setup. Itong side mirror, guys. Di ba? Yan, di ba? So, itong side mirror, guys, ay Ducati side mirror. Yan, Sheesh, pogi, no? So, guys, ang dami nagtatanong ng about sa side mirror na to. Guys, itong side mirror natin ay Ducati side mirror. So, ito guys, mura lang pagkabili ito. Nabili ko to dati sa Shopee, like mga 300, 350, ganyan. Parang version 2, version 1 nila. Kasi, hindi ko alam kung meron pa nito Kasi matagal na to guys na matagal na tong parang model na side mirror. Hindi ko lang alam kung available pa rin sa Shopee. Basta hanapin nyo lang sa Shopee, Ducati side mirror. Okay? Nung tawag nito, handle guard ba to? Yan, basta yan. Ito. Guys, ang bili ko lang dito sa Shopee is like 300 lang. 300 to, basta 300 kasama na shipping yan. So yun. Napaka-importante niyan guys. Bili din kayo niyan kasi pag syempre na slide kayo, at least may protection yung kamay nyo, di ba? And especially ito yung nagustuhan ko guys. Itong brake lever natin. Yan. Solid to guys, napakaganda. Tapos adjustable pa siya guys. Hindi ba makita? Dito tayo sa kabila. Hindi talaga makita guys. Basta yan, di ba? Adjustable to yan, di ba nakikita nyo? Ito yung gusto ko guys kasi na-adjust ko siya. Tapos maganda sa kamay guys, maganda siya hawakan. Yan di ba? Solid, di ba? Pogi. Hindi natin ito makakalimutan lagi. Itong Moto Wolf natin. Yan. Sobrang solid nito guys. Ang ganda. Moto Wolf cellphone holder. Yan. Solid to, solid. Ito rin yung maraming katanungan about dito sa right switch natin. Kasi pag makikita mo lang is, lang talaga siya, starter. Yun lang. Tapos walang ganong kill switch, tapos hazard switch.
Ngayon guys, nabili ko lang din to sa Shopee. Kaso ngayon guys, hindi ko na kasi mahanap yung link nito sa Shopee. Kaya, tsaka di ko na rin siya makita guys. Basta itong switch na to ay pang CB500X. Okay? Pang CB500X po ito. I-search nyo lang sa Shopee. Sana may lumabas pa. Ngayon guys, sinesearch ko, hindi ko na siya mahagilap. May hazard na tong CB150X natin para pill na rin natin, di ba? Tapos syempre kill switch, yan. So bali guys, itong kill switch ay hindi po namin to pinagana since hindi nga siya original. Mahirap na kasi pag syempre hindi natin masabi, baka masira yung switch na to, baka hindi ko na mapandar. Kaya ang ginawa na lang namin is kinonect na lang namin siya doon sa ilaw na pag bumusina sumasabay, di ba? So ngayon guys, pwede ko siya i-on na sasabay yung busina tapos yung ilaw. At pwede ko na rin siya i-off na hindi magkasabay yung ilaw at busina kasi nga bawal talaga daw yung sa LTO. So guys, syempre ito isa rin to sa mga pinalitan ko nung umabot na ako ng mga 3,000 km kasi masyado nang maingay guys. Yung stock kasi nito sobrang ingay, tapos kahit lagyan mo siya ng oil or anumang panglinis ng kadena is talagang sobrang ingay ng kadena. Hindi parehas nito guys, tignan nyo pure yung ikot niya, no? Di ba? Tagal umikot, no? Bali, ang ginawa ko ay binawasan ko rin siya ng ngipin kasi yung stock ng chain ng ating CB150X ay 46 teeth. Yan. So ang ginawa ko siyang 45 teeth na lang guys. Pero yung engine sprocket niya is ganun pa rin yung size. So bali dito lang ako bumawas guys. So nung bumawas ako, kung makikita nyo, yung top speed natin ay umabot ng 137. Yes sir. Kung di kayo maniniwala, pwede nyo tignan yung mga ibang video ko sa YouTube at makikita nyo kung ilan yung na top speed ko dito sa CB150X. So ito palang gulong din natin guys, binalik ko muna siya sa stock kasi nga yung B-rubber ko na gulong ay napudpud na. So bali yun, yan. Pati sa harap syempre linagay ko na rin kasi nga parang hindi ko naman kasi feel kung magkaiba yung gulong, no. So bali yung gulong natin sa harap guys ay tinago ko muna at binalik ko to lahat ng stock. At ngayon guys, hinihintay ko lang mapudpud tong gulong naman kasi para yung isa naman ay bibilang ko lang pang likod at ibabalik ko naman siya sa B-rubber. So yung B-rubber ko guys is pang race tire yun eh. So yung guys, yung iba kasi guys, akala kasi nila sticker tong CB150X natin. Guys, hindi po to sticker Talagang pinarepaint ko po to guys. Yan. Repainted yan guys. Yan. Para siyang pearl, yan, parang may glitters konti. Yan. Yan, pearl white siya guys. Yan, di ba? Pogi ba ang puti? Kasi guys, may nakita kasi ako dati sa group page na parang pinunti niya lahat pati tapaludo, itong mga ito puti rin to. Ito, halos pinunti niya talaga guys. Kaso lang nakita ko parang medyo di ko nagustuhan yung pagkaputi niya. Parang masyadong nasobran sa pagkaputi. Kaya yung ginawa ko guys, syempre kumbaga sariling design natin. Tinignan ko muna siya, inimagine ko guys. Kasi syempre pag motor nyo, di ba? Parang i-imagine niyo muna kung ano yung kakalabasan ng motor nyo So yun, sabi ko parang pogi ito Tapos nakita ko rin yung nung time na yun nagpapapintura na ako, may nakita din akong Ducati na Multistrada. Tapos halos lang guys, yun nga, kalahati niya puti. Tapos yan, ganyang itim talaga. Ganyan din yung itim niya, yung likod niya itim, tapaludo itim. So sabi ko, yung kulay pula, yun lang yung ikukulay puti ko. So ito guys, kulay pula talaga to dati. At ito naman ay silver. Yan, silver to. Tapos ito, silver din pala to. Kaso kinulay puti ko rin siya para at least medyo magtugma rin yung kulay niya, di ba? So yan. Yung kulay pula niya lang yung pinuti ito. Tapos ito guys, hindi ko na siya pinarepaint. Yan. Stock lang yan. Ito din guys, stock rin to. So di ko rin siya ginalaw, bali ito lang. Ito.
Eto. So yun lang yung pina-repaint ko. So sa pagpa-repaint ko ay umabot ata ako ng 4,500 ba? 5,000. Basta ganun, mga 5,000 guys. Yung nag-repaint pala nito kay si Bok. Yan, taga-Gubat, Sorsogon guys. Shoutout sa'yo, Bok. Yan. So, yun guys. Medyo konti lang yung ginalaw ko sa CB150X na to kasi para sa akin, all goods naman siya eh. Sa suspension guys, pagdating kasi sa suspension, yung stock niya ay all good siya. All in all, mga nagastos natin dito sa motor natin, siguro mga 30k, ganun. Oo, siguro mga 30,000 lang yung mga pyesa, di ba? Kasama na yung repaint. Kung titignan nyo, di ba, pogi na. O, 30,000 lang yan guys, di ba? Pogi na yung motor nyo. Baga, simpleng setup lang, di ba? Pogi na. Actually nga guys, kahit di mo na galawin yung CB150X, pogi na talaga yun. Eh, kaso nga lang, syempre ako, medyo common kasi yung kulay pula, tapos itim. Kaya sabi ko, babaguhin ko na lang yung kulay ng CB150X natin para pag nakita to, sasabihin si ano yun Clifford Motovlog. Eh, syempre tayo lang yung merong ganitong kulay na CB150X, kaya madali tayong makilala, di ba? So, yun guys, kung may mga katanungan pa kayo about sa CB150X natin, mag-comment down below lang kayo. Dito ko muna tatapusin yung video natin, di ba? Quick vlog lang about sa motor natin, di ba? So, yun. Syempre, huwag nyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating YouTube channel, okay? Ay guys, may pahabol pala ako. So guys, bago ko pala tapusin yung video natin, ngayon guys, next video natin ay uuwi ako ng Bicol. Babiyahe na naman tayo. Pero guys, sad news, hindi ito ang ating dadalhin pauwi ng Bicol. Kasi nga guys, hindi ko pa rin to napapa-change color at napapa-restro. Well, madali siya i-rehistro, kaso nga lang yung change color yung tinatamad ako guys kasi sobrang tagal ng proseso. So bali guys, since hindi ito yung gagamitin natin, etong NMAX ko ang gagamitin natin pauwi ng Bicol. So mag-NMAX muna tayo syempre. Yun lang guys, thank you sa panonood.